Sa gitna ng siksikan at ingay ng palengke, isang dalagang may angking ganda ang payapang naglalakad. Kalmado ang kanyang mukha, magaan ang bawat hakbang. Ngunit bigla, apat na lalaking may itsurang siga ang humarang sa kanyang dinaraanan. Sa nananakot na tono, sinisingil nila ang karaniwang protection money. Subalit, sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. Tinitigan sila ng dalaga ng malamig at marahang sinabi, walang protection money para sa inyong mga siga-siga. Habang tumatawang may halong pangmamaliit, sinubukan siyang salakayin ng mga lalaki mula sa iba't ibang direksyon. Pero sa isang iglap, bumaliktad ang sitwasyon. Sa mabilis at tiyak na mga galaw, pinatumba niya sila isa-isa. Hindi siya sumigaw, hindi nanakot, sapat na ang kanyang mahinahong boses at tindig na hindi matitinag. Nagsimulang magtanong ang mga tao, sino ba talaga ang babaeng ito? Isa lang ba siyang ordinaryong magandang dalaga, o may mas malaking kwento sa likod ng kanyang payapang mga mata? Ang tiyak, mula ng araw na iyon, wala nang sinuman ang nangahas na guluhin ang kapayapaan sa palengking iyon. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw na tila niluluto ang aspalto, ramdam ang alinsangan at bigat sa hangin ng maliit na lungsod ng San Lazaro. Ang maalikabok na hangin ay marahang gumagalaw, dala ng mahinang ihip na hindi sapat para magbigay ng ginhawa. Mag-isang binabagtas ni Alena ang makipot na daan patungo sa palengke. Payapa ang kanyang mga hakbang sa kabila ng ingay at magulong paggalaw ng mga taong nagmamadali sa kani-kanilang mga gawain. Nakasuot siya ng simpleng damit, isang lumang t-shirt at pantalong maong. Basa ang kanyang mukha ng pawis na umaagos mula sa kanyang sentido hanggang leg. Sa kabila ng matinding init, nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha, na para bang may itinatagong malalim na lihim sa likod ng kanyang katahimikan. Mukha siyang ordinaryong dalaga na ginagawa ang kanyang pang-araw-araw na rutina. Ngunit sa likod ng kanyang magaan na paglakad ay may pasanit na hindi pa nakikita ng sinuman. Ang araw na sumisikat sa kalye ay tila naging piping saksi sa kanyang paglalakbay, isang paglalakbay na malapit nang magbago sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga tiyak na hakbang ni Alena ay papalapit na sa bukana ng palengke, kung saan ang ingay at gulo ng komersyo ay nagsisimula ng umalingaungaw. Ang sigawan ng mga tindero, ang kalansing ng mga barya, at ang tunog ng mga kampana mula sa mga tindahan ay papalakas ng papalakas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, apat na anino ng malalaking lalaki ang biglang humarang sa kanyang daan. Nakatayo sila na may mapanghamong tindig. Ang mga muscle na nakatago sa ilalim ng kanilang mga punit-punit na damit ay nagbibigay ng impresyon ng karahasang hindi maaaring baliwalain. Tigil dyan, sabi ng isa sa kanila, ang boses ay malamig ngunit puno ng pagbabanta. Humakbang siya papalapit, ipinapakitang siya ang pinuno ng grupo. Ang lalaking ito ay si Marco, ang kinatatakutang siga na matagal nang namamayagpag sa palengke sa pamamagitan ng pananakot at pangingikil. Itinigil ni Alena ang kanyang paglakad nang hindi nagpapakita ng anumang takot. Tinitigan niya ang apat na lalaki ng walang emosyon, kahit na ang puso niya ay nagsisimula ng tumibok ng mas mabilis. Ngumisi si Marco. Kailangan mong magbayad ng tong sa amin, miss. 500 piso para ngayong araw. Kung hindi, alam mo na kung anong mangyayari. Sumagot si Alena sa mahinahong boses. Wala akong pera para sa mga ganyang bagay. Sinusubukan ko lang kumita ng pera sa marangal na paraan. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay biglang naglaho. Nanliit ang kanyang mga mata, ang matalim niyang tingin ay parang tumutuso. Marangal? Dito, walang nabubuhay ng marangal kung hindi ka nagbabayad sa amin. Akala mo ba makakalusot ka na lang basta-basta? Lumapit siya, ang kanyang malaking katawan ay nagdudulot ng bigat sa pakiramdam ng sinumang nasa malapit. Ang mainit na hangin sa kanilang paligid ay tila lalong sumikip, hindi lang dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa tensyong nagsisimula ng mamuo. Ang mga yabag ng mga taong dumaraan ay nagsimulang bumagal. Ang ilan ay nagmamadaling lumayo na para bang alam na kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit si Alena ay nanatiling nakatayo ng tuwid, kahit alam niyang ang pagtatagpong ito ay simula pa lamang ng isang bagay na hindi na niya maaaring iwasan. Bago pa man makagalaw si Alena mula sa kanyang kinatatayuan, mabilis na humakbang si Marco. Sa isang iglap, isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Alena.
Ang tunog nito ay umalingaw-ngao sa gitna ng ingay ng palengke, na ngayon ay nagsisimula ng tumahimik habang ang mga tao ay lumalayo sa sentro ng tensyon. Yumuko si Alena saglit. Nagnalit ang kanyang mga ngipin para pigilan ang sakit. Ngunit hindi siya umatras, ni hindi man lang hinawakan ang marka ng sampal na nagsisimula ng mamula sa kanyang mukha. "Huwag kang magmalinis sa harap namin," bulong ni Marco, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Dito, walang halaga ang mga salita mo kung wala kang perang hawak." Pagkatapos noon, marahas niyang itinulak ang dibdib ni Alena, dahilan para bumagsak ang katawan nito sa mainit na aspalto. Ang alikabok sa kalsada ay nagkalat nang tumama ang kanyang katawan sa lupa. Ang pawis na may halong dumi ay dumikit sa kanyang balat. Ngunit nanatili siyang tahimik, hindi nagpapakita ng takot o sakit. Ilang hakbang sa likod ni Marco, ang kanyang tatlong kasamahan ay nakatayo lamang, nanonood na may mapanuyang ngiti sa kanilang mga labi. Tila sanay na silang makakita ng ganitong eksena, isang taong bumabagsak dahil sa pananakot at karahasan. Yumuko ng bahagya si Marco, tinititigan ang mga mata ni Alena na nakatingin pa rin ang diretsyo sa unahan kahit siya ay nakaupo sa lupa. "Babalik ako bukas. Kung hindi ka pa rin magbabayad, wawasakin ko ang pwesto mo. Narinig mo ba ako?" Dahan-dahang bumangon si Alena, sinusuportahan ang kanyang katawan gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig diretsyo kay Marco, hindi natitinag. "Narinig ko," sagot niya ng mahinahon. Ngunit mayroong alingaw ng galit na nakatago sa kanyang tono. Suminghal si Marco at tumayo ng tuwid. Sumenyas siya sa kanyang tatlong kasama, at nagsimula na silang maglakad palayo. Iniiwan si Alena na nakaupo pa rin sa mainit na aspalto. Sa kanyang paligid, ang buhay sa palengke ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Tila ang insidente ay isang pangkaraniwang bagay na hindi na dapat pag-usapan. Ngunit para kay Alena, hindi iyon ang katapusan. Iyon ay simula pa lamang. Sa likod ng kanyang kahinahunan, isang apoy ng galit ang nagsimula ng mag-alab. At alam niya, ang oras para kumilos ay tiyak na darating. Ang mga yabag ng mga siga ay naririnig pa rin, bagamat papalayo na. Ang init ng tanghali ay tila nagpapalinaw sa bawat emosyong naiwan sa lugar na iyon. Dahan-dahang tumayo si Alena. Puno ng alikabok ang kanyang pantalon at kamay na bahagyang nagasgas mula sa pagkakabagsak sa aspalto. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng takot o pagkatalo. Sa halip, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may isang uri ng determinasyon na buo na, isang determinasyong hindi matitinag ng anumang pananakot na tulad ng nangyari kanina. Habang pinupunasan ang kaunting pawis sa kanyang noo, tinitigan niya ang likod ni Marco na halos maglaho na sa gitna ng mga tao. Sa mahina ngunit matatag na boses, sinabi niya, "Huwag kayong maghari-harian dito. Makukuha ninyo ang ganti sa lahat ng ginawa ninyo." Narinig ni Marco ang sinabi ni Alena at huminto siya sa paglakad. Mabilis siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng galit. Ang kanyang tatlong kasama ay huminto rin, handang bumalik kung kinakailangan. "Huwag kang masyadong madaldal," sigaw ni Marco habang muling lumalapit kay Alena na may mabibigat na hakbang. "Bukas, kung hindi ka magbabayad, wawasakin namin ang karinderya mo. Huwag mo kaming susubukan." Nanatiling kalmado si Alena. Hindi siya umatras ni isang hakbang. Ang kanyang tingin ay diretsyo sa mga mata ni Marco, na para bang kayang tumagos sa kayabangan na matagal nang nakatanim sa kaluluwa ng lalaki. "Hihintayin ko kayo bukas," sagot ni Alena sa mababang boses, ngunit puno ng kumpiyansa. "At tingnan natin kung ano ang mangyayari." Suminghal ng malakas si Marco at ibinaling ang kanyang mukha. Muli siyang sumenyas sa kanyang mga kasama at sila ay umalis na. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga hakbang ay hindi na kasing tiyak ng dati. Tila may isang butil ng pag-aalinlangan na nagsisimulang tumubo sa kanilang mga isipan. Sa ilalim ng nakakasilaw na kalangitan, nanatili si Alena sa kanyang kinatatayuan. Basa ng pawis ang kanyang mukha, pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang diwa ay nag-aalab. Sa kanyang puso, nanumpas siya, ngayon, maaaring inapakan siya, ngunit bukas, babangon siyang mas malakas kaysa dati. Kinabukasan, sa sandaling ang araw ay nasa tuktok ng langit,
ang simpleng karinderya sa gilid ng daan malapit sa palengke ay nagsimulang mapuno ng amoy ng lutong pagkain at ingay ng mga customer. Hindi malaki ang kainan, isa lamang itong gusaling gawa sa kahoy na may bubong na yero at mga plastik na mesa na maayos na nakahanay, ngunit malinis at komportable tingnan. Sa likod ng asul na tolda na medyo kupas na dahil sa init, nakatayo si Alena sa likod ng counter. Maliksi ang kanyang mga kamay sa pag-angat ng kawali habang paminsan-minsan ay nagbibigay ng utos sa kanyang dalawang empleyado. Pawis ang bumabasa sa kanyang noo, ngunit hindi siya tumitigil sa pagngiti. Habang inaasikaso ang bawat order, mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang espiritu ay nananatiling nag-aalab. Alam niya na ang araw na ito ay mahalaga, hindi lamang para sa kanyang negosyo, kundi para rin sa kinabukasang nais niyang ipaglaban. Isang order ng sinangag na may itlog, isang pansit canton, at isang mainit na tsaa, sabi ng isang customer habang inaabot ang isang 50 pisong papel. Sandali lang po, sir. Ihahanda ko lang, sagot ni Alena na may magiliw na boses. Agad na kumilos ang kanyang mga kamay, mabilis na hinahalo ang mga sangkap na may sanay na galaw. Sa kanyang tabi, isang batang empleyado na nagngangalang Dina ang tila nag-aayos ng mga plastik na baso sa mesa. Sumulyap siya kay Alena na may pag-aalala. Okay ka lang ba kahapon, ate? Tanong niya ng mahina. Umiti ng bahagya si Alena nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang niluluto. Ayos lang ako, Dina. Huwag kang mag-alala. Nag-aalangan si Dina. Pero baka bumalik sila ngayon. Alam ko, mahinahong sagot ni Alena. Pero hindi ako aatras. Hindi ko hahayaang sirain nila ang negosyo natin at magpatuloy ang pananakot nila sa mga maliliit na negosyante. Sandaling umihip ang mainit na hangin, dala ang amoy ng bawang at mantika. Ang langit ay maaliwalas, walang ulap. Ngunit para kay Alena, ang anino ng pagbabanta ay nananatiling nakabitin, tulad ng isang walang katapusang alingaungaw. Subalit sa pagkakataong ito, hindi lang siya nag-iisa. Sa likod ng kanyang pasensyosong ngiti at masipag na pagtatrabaho, inihanda niya ang kanyang sarili para sa anumang darating. Dahil alam niya na ang katotohanan ay kailangang ipaglaban at isa siya sa ilang naglakas loob na gawin ito. Habang ang amoy ng pagkain at tunog ng sandok na tumatama sa kawali ay pumupuno pa rin sa karinderya, nagsimulang marinig ang mabibigat na yabag mula sa pangunahing daan ng palengke. Ang ingay ng mga customer ay dahan-dahang humina kasabay ng pagdating ng apat na figura na hindi na bago sa paningin ni Alena, si Marco at ang kanyang tatlong kasamahan. Sa pagkakataong ito, mas malamig ang kanilang ekspresyon at ang kanilang mga tingin ay puno ng masamang balak. Pumasok sila sa lugar ng karinderya na parang madilim na anino na gumugulo sa katahimikan ng tanghali. Ilang customer ang agad na nagmadaling umalis habang ang iba ay napapigil na lang ng hininga, sinusubukang huwag masangkot sa anumang mangyayari. Si Alena, nakasalukuyang nagsasali ng sabaw sa isang mangkok, ay tumingala. Hindi siya nagulat sa kanilang pagdating. Sa halip, ang kanyang mga mata ay kumislap na may isang uri ng katatagan na hindi natitinag. Bumalik kami, gaya ng aming pangako, sabi ni Marco sa mababang boses, ngunit puno ng pagbabanta. Lumapit siya hanggang sa tumayo mismo sa harap ng counter kung saan naglilingkod si Alena. At tumaas na ang hinihingi namin ngayon, dagdag niya na may mapanuyang ngiti. 10,000 piso ngayon na. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa lugar, tanging ang sitsit ng mainit na mantika mula sa kawali ang maririnig. Inilapag ni Alena ang sandok na kahoy sa mesa at ibinaling ang kanyang tingin kay Marco. Hindi siya mukhang galit, matatag lamang. Sinabi ko na kahapon, sabi niya sa mahinahon ngunit malinaw na boses. Hindi ako magbabayad. At hindi ko rin hahayaang ipagpatuloy ninyo ang pangingikil sa mga tao dito. Suminghal si Marco. So, idealistiko ka pa rin? Akala mo ba maganda ang buhay kung hindi ka magbabayad ng buwis sa amin? Mas magiging maganda ang buhay kung walang mga sigang tulad ninyo, sagot ni Alena nang walang pag-aalinlangan. Hindi ako sasama sa pagpapanatili ng ganitong kawalang katarungan. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat sa katanghalian. Nag-iba ang mukha ni Marco, puno na ito ng galit. Mula sa gilid ng kanyang mata, sumenyas siya sa isa sa kanyang mga tauhan, isang malaking lalaki na karaniwang nagiging tagapagsagawa ng karahasan.
Kung ganoon, ikaw na mismo ang humihingi na masaktan, bulong niya. Nagsimulang mag-alisan ang mga tao. Ang mga natitirang customer ay nagmadaling umalis sa karinderya. Muling umihip ang mainit na hangin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdala ng init, kundi ng tensyon na handa ng sumabog. Sa gitna ng nakakasilaw na sikat ng araw, ang tunggalian sa pagitan ng katotohanan at karahasan ay handa ng magsimula muli. Lalong uminit ang hangin sa tanghaling iyon. Tila hindi lang araw ang nagpapasiklab sa aspalto, kundi pati na rin ang tensyon na dumarating sa kasukdulan. Ang palengke na karaniwang maingay dahil sa tawaran at sigawan ng mga customer ay unti-unting nanahimik. Nagsimulang mapansin ng mga tao na may masamang mangyayari. Nakatayo si Marco ng tuwid sa harap ni Alena. Ang kanyang malaking katawan ay lumilikha ng isang matayog na anino. Ikinrus niya ang kanyang mga braso at mumisi. So, talagang ayaw mong magbayad? Tanong niya na may nananakot na tono. Tinitigan siya ni Alena ng diretso sa mata, hindi natitinag. Sinabi ko na, hindi ako sasama sa pagpapanatili ng kawalang katarungang ito. Nangingikil kayo sa mga tao at hindi ko susuportahan iyan. Biglang nag-iba ang mukha ni Marco at napuno ng galit. Humakbang siya at sumigaw ng malakas. Akala mo ba pwede kang maging bayani dito? Walang sagot mula kay Alena. Tanging isang matalim na tingin na parang tumutusok sa kaluluwa. Sa sobrang inis, sumenya si Marco sa kanyang tatlong kasamahan. Agad silang sumugod at pinalibutan si Alena, na parang mga lobong handang sakmalin ang kanilang biktima. Ilang hakbang mula sa counter ng karinderya, si Dina at ang isa pang empleyado ay napapigil na lang ng hininga, takot na makialam, ngunit nag-aalala sa lumalalang sitwasyon. Anong gagawin natin dito? Bulong ni Dina sa sarili. Bago pa man magkaroon ng anumang protesta o pagtanggi, nagbigay si Marco ng isang maikling senyas, at sa isang iglap, isang ulan ng suntok at sipa ang tumama sa katawan ni Alena. Isang malakas na atake ang tumama sa kanyang balikat, at ang kanyang katawan ay napatalsik paatras, bumagsak sa mainit na kalsada. Nagkalat ang alikabok, humalo sa pawis na malakas nang umaagos mula sa kanyang mukha. Ang mga taong nanonood ay napapigil lang ng hininga. Ang ilan ay nagtago sa likod ng kanilang mga pwesto, habang ang iba ay sinusubukang kunan ng video mula sa malayo. Nakatayo si Marco sa itaas ni Alena na nakahandusay pa rin. Puno ng paghihiganti ang kanyang mukha. Nagmamatuwid ka pa rin, ha? Malamig niyang sabi. Ngunit, kahit na nanghihina ang kanyang katawan dahil sa sunod-sunod na atake, hindi malinaw na ipinakita ni Alena ang sakit. Nanatili siyang tahimik, hindi umungol, hindi nagmakaawa, tanging ang kanyang hininga ang medyo hirap. Dahan-dahan siyang bumangon. Isang kamay ang sumuporta sa kanyang katawan sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid. Marumi ang kanyang mukha, ang kanyang berdeng damit ay puno ng alikabok, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang, malamig, matalim, at puno ng pinipigilang galit. Lumapit muli si Marco, handang sumuntok ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Alena. Sinabi niya ng mahina, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat, sige, kung iyan ang gusto ninyo. Isang mahinang ihip ng hangin ang dumaan sa gitna ng katahimikan ng palengke. Ngunit para sa lahat ng nakasaksi, para itong mga segundo bago magsimula ang isang malaking bagyo. Ang alikabok sa kalsada ay lumilipad pa rin dahil sa pagkakabagsak ng katawan ni Alena. Ang pawis na may halong dumi ay umaagos sa kanyang mukha, ngunit hindi siya nagpapakita ng anumang senyales ng pagsuko. Ang kanyang katawan ay maaaring nanghina dahil sa brutal na pambubugbog ng mga siga, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang na may isang uri ng malalim na kahinahunan. Tila naghihintay siya ng tamang sandali. Nakatayo si Marco sa harap niya. Mabilis ang kanyang hininga matapos ang kanyang mga atake. Umisi siya, nasiyahan na makitang nakahandusay si Alena. Ito lang pala ang kaya mo. Mukhang hindi kasing lakas ng salita niya ang babaeng ito, pang-aasar niya habang sinisipa ang dulo ng tsinelas ni Alena. Ang tatlong kasamahan ni Marco ay tumawa rin ng malakas, pakiramdam nila ay sila ang dominante at puno ng kumpiyansa. Ang ilang mga mamamayan na nanonood ay napapigil lang ng hininga. Subalit, nang walang anumang babala, biglang bumangon si Alena. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at organisado. Hindi tulad ng isang biktima na kasasaktan lang,
kundi tulad ng isang sundalong handang lumaban. Sa isang galaw, nakatayo na siya ng tuwid. Pagkatapos, gamit ang isang sanay na reflex, ikinawit niya ang kanyang paa sa likod ng binti ng isa sa mga siga at sinuntok ang tiyan nito. Bumagsak ang lalaki na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Nagulat si Marco. Ano? Bago pa siya makakilos, kumilos na ulit si Alena. Madali niyang sinalag ang atake mula sa pangalawang siga, at binigyan ito ng isang malakas na sipa sa tagiliran na sapat para bumagsak ito habang hawak ang kanyang tiyan. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao. Ang mga taong kanina ay gustong umalis ay huminto para panoorin ng may pagkamangha kung paano napabagsak ng isang babae ang 4 na malalaking siga sa loob lamang ng ilang segundo. Sa wakas, napagtanto ni Marco na ang kanyang kalaban ay hindi isang ordinaryong babae. Nag-iba ang kanyang mukha at napuno ng galit. Sumugod siya na may mabibigat na hakbang at nagpakawala ng isang direktang suntok patungo sa mukha ni Alena. Ngunit muli, mahinahon itong sinalag ni Alena. Ikinandado ng kanyang kamay ang pulso ni Marco bago, sa isang paikot na galaw, pinabagsak niya ang lalaki sa lupa. Gumulong si Marco sa sakit. Hirap siyang huminga. Sino ka ba talaga? Bulong niya habang gumagapang para tumayo. Tinitigan siya ni Alena ng matalim. Ang kanyang hininga ay kalmado kahit puno ng sugat ang kanyang katawan. Ang kanyang boses ay mababa ngunit malinaw na narinig ng lahat. Sundalo ako ng hukbong katihan ng Pilipinas. Biglang tumahimik ang lahat. Nagkatinginan ang mga siga. Ang kanilang mga mukha ay nagsimulang magpakita ng takot. Maging si Marco, na matagal ng mayabang, ay mukhang hindi na mapakali. Sa gitna ng nakakasilaw na sikat ng araw, tumayo si Alena ng tuwid. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagtanggol ng katarungan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lugar ng karinderya. Ang ingay ng palengke na karaniwang umaagos ay tila nilamon ng tensyon na nararamdaman pa rin sa hangin. Ang alikabok sa kalsada ay dahan-dahang bumagsak, ngunit ang panginginig ng emosyon mula sa labanan kanina ay nananatiling nakatatak sa puso ng mga nakasaksi. Nakatayo si Alena ng tuwid sa gitna ng bilog ng katahimikan. Kahit na masakit ang kanyang katawan, ang kanyang tindig ay nanatiling marangal. Tulad ng isang sundalo na katatapos lang ng isang misyon, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang tinititigan si Marco na nakaupo pa rin sa lupa. Ang mukha ni Marco ay maputla at hirap siyang huminga. Ikaw ay sundalo, bulong ni Marco na may paos na boses. Nanliit ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Hindi agad sumagot si Alena. Nagbigay siya ng isang sandaling katahimikan, hinahayaan ang kanyang mga salita na tumago sa isipan ng kanyang mga kalaban. Pagkatapos ay sinabi niya sa mahinahon, ngunit may diin na boses, sundalo ako ng hukbong katihan ng Pilipinas. Isang mahinang bulungan ang narinig mula sa mga tao. Nagkatinginan ang ilang mga tindero. May mga nagsimulang lumapit. Mayroon ding mga nakatingin lang ng may pagkamangha. Lahat sila ay inakala na si Alena ay isang ordinaryong babae lamang na sinusubukang mabuhay sa gitna ng pananakot ng mga siga sa palengke. Umiling ng dahan-dahan si Marco at tumawa ng mapait, kahit na masakit pa rin ang kanyang katawan. Sundalo? Akala mo ba natatakot ako sa sundalo? Kaya kong magdala ng 12 ng tao bukas at wasakin ang lugar mo. Hindi na tinag si Alena sa banta. Ikinrus niya ang kanyang mga braso sa harap ng dibdib. Malamig ang kanyang tingin. Sige lang, bumalik kayo bukas, kalmado niyang sagot. Pero sa pagkakataong iyon, hindi lang ako ang makakaharap ninyo. Makikilala ninyo ang pinakamasamang araw ng inyong buhay. Naging madilim ang mukha ni Marco. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nanghihina pa rin ang kanyang katawan dahil sa atake ni Alena kanina. Sinubukan siyang tulungan ng isa sa kanyang mga tauhan, ngunit ang mga galaw nito ay hindi na kasing tiyak ng dati. Sa likod ni Alena, nagsimulang magbulungan ang ilang mga tindero. Ang ilan ay mukhang masigla. Tila isang bagong pag-asa ang sumibol sa gitna ng takot na matagal na nilang nararamdaman. Habang patuloy na sumisikat ang araw sa mainit na kalsada, nagsimulang magbago ang anino ng hinaharap, hindi na puno ng banta at takot, kundi ng katapangan at katarungan.
At si Alena, ang simpleng babae na isa palang sundalo, ang naging simula ng pagbabagong iyon. Matapos ang insidente ng pambubugbog sa publiko at ang pag-amin ni Alena bilang isang sundalo ng V, hindi tumigil ang kanyang mga hakbang sa pagtatanggol lamang sa sarili. Alam niya na para wakasan ang teror na matagal nang gumugulo sa mga taga-palengke, kailangan ng isang estratehikong hakbang at koordinasyon sa mga otoridad. Kinaumagahan, matapos linisin ang kanyang mga sugat at bumalik sa isang pansamantalang himpilan, pumasok si Alena sa isang maliit na command room sa kampo militar sa lugar na iyon. Sa loob ng simpleng kwarto na puno ng mga dokumento, si Major Santos ay nakaupo sa likod ng isang mesang kahoy, sinusuri ang ilang mga ulat. Tumingala siya nang marinig ang mahinang katok sa pinto na dahan-dahang bumukas. "Pasok," sabi niya nang hindi lumilingon. Pumasok si Alena na may matatag na hakbang. Kahit na masakit pa rin ang kanyang katawan dahil sa brutal na atake ng mga siga kahapon. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng mesa ng kanyang commander, nagbigay ng saludo ng may disiplina. "Report po, sir." Nakatanggap po ako ng direktang banta mula sa isang siga na nagngangalang Marco, ang lider ng isang sindikato ng pangingikil sa palengke sa kanluran. Nangingikil sila sa mga maliliit na negosyante at sa pilitang humihingi ng protection money. Tinitigan ni Major Santos si Alena ng tahimik sandali pagkatapos ay ipinag-krus ang kanyang mga kamay sa mesa. "Sigurado ka bang ito ay isang kaso na dapat nating hawakan?" Tanong niya sa mababang boses ngunit seryoso. Tumango si Alena. "Sigurado po ako, sir. Hindi lang po ito tungkol sa akin. Matagal lang nabubuhay sa takot ang komunidad. Hindi sila lumalaban dahil takot sila sa pisikal na pananakot. Ang grupo na ito ay organisado, may malawak na koneksyon, at matagal nang malayang gumagala dahil walang sinumang nangangahas na pigilan sila." Huminga ng malalim si Major Santos. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumakad patungo sa mapa ng lugar na nakapaskil sa dingding. Sinundan ng kanyang mga mata ang ruta ng palengke, tinitingnan ang mga posibleng panganib na lugar at mga daanan. "Naniniwala ako sa iyo, Alena," sabi niya sa wakas. "At naniniwala rin ako na kung ikaw na ang kumilos, tiyak na may malakas na dahilan. Magsasagawa tayo ng malaking operasyon bukas ng umaga. Nakipag-ugnayan na kami sa lokal na Sisiguruhin natin ang palengke at hulihin ang lahat ng miyembro ng sindikatong ito." Ngumiti ng bahagya si Alena, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang. "Salamat po, sir. Handa po akong tumulong." Tumango si Major Santos. "Hindi ka lang kumikilos bilang isang sundalo, nagiging pag-asa ka para sa mga ordinaryong tao. At iyon ang ating tungkulin, protektahan sila, kahit mula sa mga banta na hindi nakikita ng Estado." Sa labas ng kwarto, nagsimulang umihip ang malamig na hangin ng gabi, dala ang amoy ng basang lupa at bagong pag-asa. Magsisimula ang operasyon kinabukasan, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, masasaksihan ng maliit na palengke ang katarungang darating hindi lang sa salita, kundi sa matatag na pagkilos at organisadong hakbang ng mga otoridad na nasa panig ng taong bayan. Kinaumagahan, malamig pa ang hangin sa maliit na lungsod, ngunit ang tensyon ay nagsisimula ng sumingit sa gitna ng ingay ng palengke na karaniwang masaya. Sa likod ng mga tolda at hanay ng mga gulay, sinisikap ng mga tindero na magpanggap na normal ang lahat. Kahit nabalisa ang kanilang mga puso, hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa araw na iyon. Ngunit mayroong kakaiba sa kapaligiran ng umagang iyon. Sa pangunahing pasukan ng palengke, isang pinagsanib na puwersa ng EC at GC ang nakahanda na sa maayos na pormasyon. Perpekto ang kanilang mga uniforme, handa ang kanilang mga armas, at ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng buong pokus. Nakatayo si Major Santos sa harap ng grupo, nagbibigay ng huling mga tagubilin sa pamamagitan ng isang maliit na radyo na konektado sa mga raiding team. Ito ay isang operasyon para hulihin ang sindikato ng mga siga na pinamumunuan ni Marco, sabi niya sa mababang boses ngunit matatag. "Ayaw nating magkaroon ng sibilyang biktima. Ang focus natin ay hulihin ang pangunahing target at lahat ng miyembro ng kanyang sindikato. Alena, ikaw ang mamumuno sa Team GC patungo sa silangang bahagi ng palengke. Siguraduhin mo walang daan para makatakas si Marco." Si Alena, na nakatayo sa kanyang tabi na may kumpletong unipormeng pangmilitar at bulletproof vest, ay tumango ng may determinasyon.
Opo, sir. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakatakas pa. Tinitigan siya ni Major Santos sa mata sandali at sinabi, tandaan mo, hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. Ginagawa natin ito para sa komunidad na matagal nang nabubuhay sa ilalim ng pananakot. Naiintindihan ko po, sir, sagot ni Alena nang walang pag-aalinlangan. Sa isang maikling senyas, nagsimulang kumilos ang mga tropa. Ang Team G, na pinamumunuan ni Captain Reyes mula sa lokal na SE, ay direktang pumasok sa pangunahing daan ng palengke. Isinasara ang mga labasan para sa mga sibilyan. Ang Team T ay pumwesto sa likod ng palengke, handang pigilan ang sinumang susubok na tumakas sa mga makikipot na eskinita. At si Alena, kasama ang Team D, ay pumasok mula sa silangang bahagi, kung saan matatagpuan ang maliit na headquarters ng mga siga na ginagamit nila para sa mga iligal na transaksyon. Sa sandaling nagsimulang sumikat ang araw, naganap ang hindi maiiwasang pagtatagpo. Si Marco at ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nakaupo sa ilalim ng isang malaking asul na tolda sa isang sulok ng palengke. Mukha siyang relax, naninigarilyo habang nakikinig sa ulat ng isa sa kanyang mga tauhan. Ngunit nang makita niya ang paggalaw ng mga tropa sa kanyang paligid, agad siyang tumayo. Ano to? Sigaw niya. Nanliit ang kanyang mga mata. Marco, sigaw ng isa sa kanyang mga tauhan, nagpapanik. Mga sundalo at pulis. Nandito sila. Bilang reflex, binunot ni Marco ang isang baril mula sa kanyang bulsa, habang ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nagsimulang kumuha ng mga matutulis na bagay bilang pansamantalang armas. Nagsimulang marinig ang ingay sa paligid ng palengke. Nagtakbuhan ang ilang mga tindero, habang ang iba ay napapigil lang ng hininga. Sumulong si Alena sa unahan ng kanyang tropa. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado ngunit puno ng kumpiyansa. Tinitigan niya si Marco ng diretsyo at sinabi sa malakas at malinaw na boses, Marco, arestado ka sa kasong pangingikil, pananakot, at malubhang paglabag sa batas laban sa mga sibilyan. Sumuko ka na ngayon o kikilos kami ng marahas. Tumawa si Marco ng mapanlait. Ganito pala, ha? Pagkatapos mo akong talunin, nagdala ka ng mga sundalo at pulis para ubusin kami. Hindi ito tungkol sa pagkatalo o pagkapanalo, malamig na sagot ni Alena. Ito ay tungkol sa batas, tungkol sa katarungan. Nang walang babala, biglang sumugod si Marco, itinutok ang kanyang baril sa tiyan ni Alena. Bilang reflex, umiwas si Alena at sinalag ang atake ng mabilis. Ang baril ay nahulog mula sa kamay ni Marco at tumalsik sa lupa. Isang matinding labanan ang sumiklab. Agad na kumilos ang mga miyembro ng tropa para arestuhin ang mga sigang sumusubok na lumaban. Nagkaroon ng ilang pagtatangkang paglaban, ngunit hindi sapat ang lakas nito para labanan ang mga armadong sundalo at pulis. Patuloy na naglaban si Alena at Marco sa isang mabilis na duelo. Nagpalitan sila ng mga atake at depensa. Kahit na mas matangkad at mas maskulado si Marco, nagsimula siyang mahirapan sa mga sanay at tiyak na teknik ni Alena. Sa wakas, sa isang huling mabilis na galaw, nagawang pabagsakin ni Alena si Marco at ikinandado ang kanyang mga kamay sa likod. Tapos na, bulong niya habang hirap huminga. Hindi ka na makakapanakit ng sinuman. Suminghal lang si Marco sa inis. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi mailabas. Sa kanilang paligid, nagsimulang huminahon ang sitwasyon. Lahat ng miyembro ng sindikato ay naaresto na, nakaposas, at handa nang dalhin sa istasyon ng pulis para harapin ang batas. Ang langit sa tanghaling iyon ay nanatiling maaliwalas, tila naging saksi sa pagtatagumpay ng katarungan. Ang palengke na dating puno ng takot ay nagsimula ng bumangon. Muling narinig ang ingay ng mga tindero. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bagong pag-asa na isinilang mula sa katatagan ng isang sundalong nagngangalang Alena. Ang langit sa tanghaling iyon ay nanatiling maaliwalas, binabalot ang maliit na lungsod ng init ng araw na tila nagdadala ng bagong pag-asa. Sa loob ng interrogation room ng istasyon ng pulis, ang hangin ay mainit at masikip dahil sa ilaw na patuloy na nakatutok sa malamig na mesang bakal. Nakaupo si Marco na nakaposas ang mga kamay. Ang kanyang mukha ay malungkot at puno ng galit. Hindi na siya mukhang kinatatakutang lider ng mga siga.
Isa na lamang siyang ordinaryong lalaki na ngayon ay kailangang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo si Captain Reyes, kasama ang isang investigador, binubuklat ang isang makapal na folder na naglalaman ng kumpletong ebidensya tungkol sa pangingikil, pananakot, at pambubugbog na ginawa ni Marco at ng kanyang sindikato sa loob ng maraming taon. Sa likod niya, isang projector screen ang nagpapakita ng mga larawan ng lokasyon, mga ulat ng biktima, at mga video recording mula sa mga gihis ng palengke. Nakakolekta na kami ng sapat na ebidensya, sabi ni Captain Reyes sa patag ngunit matatag na boses. Ang mga testimonya ng mga tindero, ebidensya ng sapilitang transaksyon ng pera, at ang direktang testimonya mula kay Private Alena. Lahat ng ito ay higit pa sa sapat para kasuhan ka ng pangingikil, pag-abuso sa karahasan, at pagbuo ng isang organisadong krimen. Suminghal si Marco, sinusubukan pa ring panatilihin ang natitirang dignidad. Dahil lang takot silang magbayad, dadalhin ninyo ito sa korte. Pinapanatili ko lang ang kaayusan. Si Alena, na kanina pa nakatayo sa isang sulok ng kwarto, ay humakbang. Tinitigan niya si Marco ng matalim. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng kahulugan. Kaayusan, ulit niya sa malamig na tono. Tinatawag mong kaayusan ang terorismo. Tinatawag mong pagpapanatili ng seguridad ang pananakot at pambubugbog. Walang batas na nagbibigay katwiran sa ginagawa mo, Marco. Tanging ang kahinaan ng komunidad ang nagbigay daan sa iyong pag-iral. Hindi sumagot si Marco. Suminghal lang siya ng malakas at ibinaling ang kanyang mukha. Ilang araw ang lumipas, ginanap ang unang pagdinig sa lokal na korte. Lahat ng miyembro ng sindikato, kasama si Marco, ay kinasuhan ng iba't ibang krimen na nakapinsala sa komunidad. Mabilis ngunit epektibo ang pagdinig at hindi nagbigay ng anumang pag-unawa ang hukom sa ganitong uri ng kriminal na gawain. Sa isang matatag na desisyon, si Marco at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay sinentensyahan ng 30 taong pagkakakulong. Ang desisyon ay tinanggap ng may malaking ginhawa ng mga taga-palengke. Marami sa kanila ang dumalo sa korte para masaksihan kung paano sa wakas ay naipatupad ang katarungan. Isang araw matapos ang hatol, ipinatawag ni Major Santos si Alena sa kampo militar para bigyan ng opisyal na pagkilala. Nalagpasan mo ang iyong tungkulin bilang isang sundalo, sabi ni Major Santos habang kinakamayan si Alena. Hindi mo lang pinrotektahan ang bansa mula sa mga banta mula sa labas, kundi pinrotektahan mo rin ang mga mamamayan mula sa krimen sa loob. Ang ginawa mo ay hindi lang nagbago sa kapalaran ng isang tao, kundi ng daan-daang buhay sa palengke na iyon. Umiti ng bahagya si Alena at sumaludo. Salamat po, sir. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Tumango si Major Santos at sinabi na may ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mga labi at iyan ang dahilan kung bakit tayo naging mga sundalo. Hindi para katakutan, kundi para magprotekta, para magbigay ng seguridad. At ikaw, Alena, ay ginawa mo iyon ng napakahusay. Ilang linggo ang lumipas, nagsimulang bumalik sa normal ang lungsod. Ang mga tindero ay bumalik sa pagbebenta ng walang takot. Ang mga customer ay dumarating ng walang pag-aalala. Ang karinderya ni Alena ay muling naging abala. Sa pagkakataong ito, hindi lang dahil sa masarap niyang luto, kundi dahil iginagalang siya bilang isang simbolo ng katapangan at katarungan. Sa ilalim ng parehong asul na kalangitan, nagpatuloy ang buhay, mas mapayapa, mas makatarungan at mas makatao. Lahat ng ito ay dahil sa pagsisikap ng mga otoridad at ng isang babaeng nagngangalang Alena na naglakas loob na labanan ang kadiliman kahit nag-iisa. At doon matatagpuan ang tunay na lakas, sa katapangan, sa katotohanan at sa katatagan ng puso na hindi natitinag ng anumang banta. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mahuli ang sindikato ni Marco. Ang langit sa maliit na lungsod ay nanatiling asul. Ang parehong langit na dating nakasaksi sa takot, banta, at sa wakas, katarungan. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam sa palengke. Hindi na puno ng pag-aalala, kundi puno ng bagong sigla mula sa mga tindero na ngayon ay malayang nakakahinga. Sa simpleng karinderya ni Alena, nagsisimula ang umaga sa ingay ng mga customer na nag-order ng almusal. Ang amoy ng sinangag at mainit na sabaw ng mami ay pumupuno sa hangin, nag-aanyaya sa sinumang dadaan.
Sa likod ng medyo luma ng mesang kahoy, abala si Alena sa pag-aayos ng mga order. Tinutulungan ni Dina at ng dalawa pang bagong empleyado. Isang order ng special sinangag, isang mainit na tsaa, sigaw ni Dina mula sa kusina. Umiti ng bahagya si Alena at iniabot ang isang mangkok ng sinangag sa isang tapat na customer na nagngangalang Mang Lito, isang tricycle driver na isa sa mga biktima ng pangingikil ni Marco. Heto po ang order ninyo, tay, magalang nasabi ni Alena. Tinanggap ni Mang Lito ang mangkok na may nanginginig na mga kamay dahil sa kanyang edad, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang. Salamat, nak. Ikaw talaga ang nagligtas sa aming lahat. Umiling si Alena. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Sumubo si Mang Lito ng kanin at nagsalita, dati, takot akong lumabas ng bahay kung wala akong dalang pera para sa to. Ngayon, pwede na akong mamuhay ng payapa. Ang mga anak ko, nakakapag-aral na ng walang alalahanin na baka gibain ang pwesto namin. Mula sa ibang sulok ng palengke, mas masigla ang mga tindero. Isang batang ina ang nagtitinda ng gulay na may malapad na ngiti. Samantala, isang magbabakso ang umiikot na may masayang tunog ng kanyang kampana. Wala nang mga tingin ang takot o bulungan tungkol sa mga sigang darating para maningil ng pera. Lahat ay nakapokus na sa kanilang mga negosyo nang walang anumang pananakot. Sa istasyon ng pulis, binabasa ni Captain Reyes ang ulat sa pag-unlad ng lugar mula noong nakaraang buwan. Nakaupo siya sa kanyang mesa na may kalmadong mukha at tumingala nang may kumatok sa pinto. Pasok, sabi niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Alena na may matatag na hakbang. Nakasuot pa rin siya ng kanyang unipormeng pangmilitar, bagamat ngayon ay naroroon lang siya para magbigay ng huling ulat tungkol sa pagbabalik ng seguridad sa palengke. Report po para sa linggong ito, sir, sabi niya habang inaabot ang isang dokumento. Tinanggap ito ni Captain Reyes at ngumiti. Nakikita ko naman. Ang palengke ay parang isinilang na muli. Salamat, Alena. Lubos naming pinahahalagahan ang iyong pagsisikap. Tumango si Alena ng may paggalang. Ginampanan ko lang po ang aking tungkulin bilang isang sundalo at mamamayan. Tumayo si Captain Reyes mula sa kanyang upuan at tinapik ang balikat ni Alena ng may buong paghanga. Iyan ang nagpapabukod tangi sayo. Marami ang nakakaalam ng kanilang tungkulin, ngunit ilan lang ang handang lumampas sa hangganan ng tungkulin para sa kapakanan ng iba. Patuloy na sumisikat ang araw, hindi lang nagbibigay ng init, kundi pati na rin ang liwanag. Ang liwanag ng pag-asa na ngayon ay nag-ilaw sa maliit na lungsod. Muling namuhay sa kapayapaan ang komunidad. Ang mga negosyante ay kumikita ng walang banta at sa wakas ay natagpuan ng